Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari, noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ng kaniyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kaniyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, 'Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat.' Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatanda at mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatapos ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pang-aapi ng makapangyarihan sa mga tapat na tao ay nararanasan natin ngayon. Dahil sa makapangyarihan sila, nagagawa nila ang gusto nila. At ang mga tao naman ay sunod-sunura na lang sa kanila. Pinagbibintangan ang mga maliliit na tao. Ang tawag natin dito ay red tagging. Komunista daw sila at mga revolusyonaryo. Kinukulong at pinapapatay ang mga nare-red tag. Ito'y nangyari ngayon at ito ay nangyari din noon. Ganito ang nangyari kay Nabat. Tapat si Nabat sa kaugalian sa Israel na ang lupa na ipinamana ng Diyos sa isang pamilya ay hindi pwedeng mapapunta sa iba. Si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang may-ari ng lupain ng Israel.
Ito'y binabahagi niya sa mga pamilyang Israelita noong panahon ni Josue. Hindi na ito dapat mapapunta sa iba. Kaya kung kailangan ito ipagbili, dapat ipagbili sa isang kanilang angkan. Kaya pinanindigan ni Dabat na hindi ipagbili o ipagpalit ang ubasan niya kay Akab kahit na hari pa siya. Kapritsyo lang naman ni Akab na gusto niya ang lupa ni Nabat kasi malapit sa kanyang ari-arian at gusto niyang maging gulayan niya. Mayroon pa naman siyang ibang lupain. Nagtampo si Akab nung hindi niya makuha ang gusto niya. Ayaw lumabas ng kwarto. Ayaw kumain. Nagtantrum. Para siyang isang batang nagtatampo. Ang kanyang reyna na si Jezebel ang humanap ng paraan na ligpitin si Nabat. Si Jezebel ay hindi isang Israelita, kaya hindi niya kinikilala ang kaugalian sa Israel. Pinapatay niya si Nabat sa pamagitan ng bayarang mga testigo. Ito ay false accusation na binastos daw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Sa ating panahon, red tagging ito. Ang mga leaders o matatanda naman ay nagpagamit sa reyna. Kaya ipinapatay si Nabat. Ang mga kasalanan ay dugtong-dugtong. Nandyan yung masamang pagnanasa ni Haring Akab. Hindi ba nakalagay sa 10 utos na wag natin pagnasahan ang ari-arian ng iba? Nandyan yung pagsisinungaling ni Reyna Jezebel. Gumawa siya ng sulat at ginamit ang tatak ng hari, ang selyo ng hari. Nandyan yung di makatarungang pagbibintang. Ginawa ito ng mga saksi na upahan. Kasama na sa kasalanan nila ay ang pagiging sakim. Nagpabayad sila. Kahit na gumagawa pa sila ng masama. Nandiyan na ang pagiging sunod-sunuran ng mga matatanda ng bayan. Alam naman nila na ito ay pagbibintang na walang kahulugan. Pero sumunod sila. Ang resulta, ang pagpatay sa isang tao na matuwid at ang pagnanakaw ng kanyang ari-arian. Ang lahat ng mga kasangkot dito ay may pananagutan sa krimen na ginawa. Si Haring Akab, si Reyna Jezebel, ang mga matatanda ng bayan, ang mga upahang saksi, at ang mga taong bumato. Patawad, Panginoon, sa patuloy na karumal-dumal na pagbibintang na nangyayari ngayon sa buong mundo at sa aming piling sa Pilipinas. Napakarami mga taong inosente ang napagbibintangan at pinahihirapan. Patawad, Panginoon, na kami ay nagwalang kibo at nananahimik sa ganitong pang-aabuso sa kapwa. Patawad, Panginoon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.